Nagsimula ang ating kwento sa isang malaking lungsod, na babalot sa dilim ng gabi. Habang ang ating bida, payap at walang muwang, ay naglalakbay pa uwi. Sakay ng kanyang bisikleta motor, pagkatapos ng isang mahabang araw, wala siyang inaalala sa buong mundo. Lampas ang mga ilaw ng lungsod, malapit na siya sa isang interseksyon, berde ang kanyang senadorias. Normal ang lahat, tila isa na namang ordinaryong gabi. Ngunit, sa isang iglap, mula sa kawalan, sumulpot ang isang mabilisang truck, walang pakundangan, tinabon ng pulang ilaw at diretso ang hagibis na tungo sa kanya. Sa sandaling yun, ang binata ay nabalot ng pagkamanhid, parang nabatuhan sa takot, ni hindi makagalaw o makaahon sa darating na kapalaran. At sa isang malakas na yanig, sumabog ang katotohanan, sinalpok ng truck ang kanyang katawan, at tulad ng isang ibon na tinangay ng hangin, siya ay pumailan lang at nahagis sa malayo. Maya-maya pa, naroon na siya, nakadapas sa malamig na aspalto, may umaalingaw-ngaw na sigaw na tumatawag ng ambulansya. Nakahandusay, sugatan at lubog sa hapdi, nararamdaman ng ating hero ang bawat galos, bawat buto na parang naduraj. Isang kakilakilabot na sakit na kumakalat sa kanyang buong katawan. At sa kanyang huling mga sandali, bago sumukab ang dilim, ang tanging pumaimbabaw sa kanyang isipan ay ang hindi niya natapos na mga modelo, ang mga pangarap na naiwan sa ibabaw ng daanan. Bigla, ang eksena ay lumipat sa isang lugar na tila kabilang mundo, isang napakalawak na disyerto, tigang at walang hangganan. Ang lugar na ito ay ang Great Ning Nation, northern border ng Jin Province. Sa itaas nito, isang ibon ang malayang naglilipad, nagmamasid sa ibabaw ng buhangin. Sa kanyang paglipad, natunto ng ibon ang isang malaking karavana, dahan-daang tumatawid sa mga dunes. Binubuo ito ng mga lalaking nakasakay sa kabayo, matitikas at tila hinubog ng araw. Sa gitna nila, isang nakatatandang lalaki, may awtoridad ang dating, at mariing nag-uutos sa isa niyang mamamanhid. Itinuturo nito ang langit, sa mismong ibong naglilipad. Sumunod ang mamamanhid, mabilis na humugat ng pana, at tumutok sa papalayag na nilalang. Sa isang perpektong galaw at pagpapahilag pose, tumama ang palaso ng tuwid sa ibon. Walang awang, ibinagsak mula sa kalangitan ang spy ng kalaban na ibon, at bumagsak ito ng walang buhay, diretso sa ibabaw mismo ng karavana. Nang makita ito, ipinagdiwang ng mamamanhid ang kanyang malinis na pagpana. Ang katawan ng ibon ay dumausdos sa bubong ng isang kariton na siya palang mga hawla na yari sa kahoy. May tumangkang kunin ang natirang bahagi ng ibon. Ngunit mula sa loob ng hawla, ang dugo nito ay tumulo ng paunti-unti. At isa sa mga patak ay nahulog ng diretso sa noo ng ating bagong bida. Bigla siyang nagising, litong-lito at may matinding pananakit ng ulo. Isang maliit na batang babae, sa tabi niya, ang bumasag sa kanyang pagkalito, "Gising ka na po," mariing sambit nito. Napanganga siya, hindi maintindihan kung sino ang batang ito o kung nasaan na siya. Habang hinahawakan ang kanyang noo, isang baha ng kakaibang alaala ang biglang sumalpok sa kanyang isipan. Mga alaalang hindi kanya, mga alaala ng orihinal na may-ari ng katawang ito, isang maharlikang tumakas sa isang arranged marriage. Nang may pangkat-patong ang lahat, nabigla siya sa gulo at sa nakakahindik na sitwasyong kanyang napadpad. Samantala, nag-alala ang maliit na batang babae, "Ayos ka lang po ba?" nang makita ang kanyang kakaibang reaksyon. Ayos lang ang lahat, aniya, at huwag daw siyang tawaging benefactor, sapagkat wala naman siyang naisagawa para iligtas siya. Ipinakilala ng ating bida ang kanyang sarili bilang si Chin Lee, at tinanong ang pangalan ng bata. "Little Grass," sagot ng bata, yun daw ang tawag sa kanya ng kanyang lolo. Itinanong ni Chin Lee kung kasama rin ba ngayon ang lolo sa kariton, ngunit lumungkot ang mukha ng bata, isinakripisyo niya ang sarili niya, "Para makalaya ako," aniya. Tiningnan ni Chin Lee ang palibot, sa loob ng masikip na kulungan, pawang mga kababaihan at maliliit na bata ang nakakulong. Sinilip niya ang mga gwardya sa labas, propesyonal na mga sundalo, may disiplina. Wala siyang panama sa kanila. Biglang, umalingaw-ngaw ang malakas na pag-iyak ng isang maliit na batang lalaki sa tabi ng kanyang kapatid na babae. Sinubukan itong gisingin ang bata, ngunit wala na itong malay, walang buhay na ang dalaga sa sahig. Napuno ng galit ang puso ng batang lalaki, sumigaw siya, minura ang mga sundalo sa labas, "Isang araw, papatayin ko kayong lahat," pangako niya.
Habang humahawak sa mga rehas ng kulungan, bilang tugon, isa sa mga gwardya ang nangiwing ngisi, inihanda ang kanyang latigo, handang patahimikin ang bata sa pinakamasakit na paraan. At walang ano-ano, pinagpag ng lalaki ang kanyang latigo at hinato ito ng walang awa ang bata. Kung mag-iingay ka pa, bantang wika ng kawal, mas malala pa ang daranasin mo. Kahit nakadapa at takot ang binatilyo ay mahigpit na ipinikit ang mga kamao nito, puno ng dalisay at nag-aapoy na galit. Samantala, si Qin Li at ang iba pang mga bilanggo ay nakamasid lamang, walang magawa sa harap ng karahasan. Sa pagkakita ng kalupitan sa kanyang harapan, lubusan ang naunawaan ni Qin Li na siya'y muling nabuhay, ngunit sa isang mundo na gulo at digmaan ang naghahari. Ang magandang balita, bulong niya sa sarili, ako'y nabigyan ng pangalawang buhay. Ang masamang balita, ito'y sa gitna ng isang napakasamang mundo. Ngunit, sa isang iglap, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa pinakamalayong sulok ng kanyang isip. Ano kaya yon? Isinara niya ang kanyang mga mata at tumutok, sinusubukang unawain ang pinagmula ng mahiwagang tinig. Pagpasok niya sa kanyang daigdig ng pag-iisip, sinalubong siya ng isang kamanghamanghang sistema, isang gacha system, na may libreng mga spin bawat araw. Napaisip si Qin Li, ito na kaya ang kanyang espesyal na kapangyarihan, isang sistemang nakadepende sa swerte lamang. Biglang, lumitaw sa harap niya ang isang screen, gusto mong gamitin ang iyong 10 pang-araw-araw na spin. Walang pag-aatubili, pinindot niya ang oo, at hinugot ang pambungad na spin, sabik na malaman kung anong mga makapangyarihang bagay ang kanyang makukuha. Agad-agad, 10 card ang lumitaw at umikot sa kanyang paligid, bumubuo ng isang malakas na buhawi ng liwanag. Sandali lamang, at ang 10 kumikinang na card ay huminto sa harapan niya, ngunit ang kanyang nakuha ay pawang mga hamak na bagay lamang, sunog na kanin at karaniwang tubig. Nabigo siya ng husto. Abit-abi, ipinaalam ng sistema na ang mga bagay ay naipadala na sa kanyang inventaryo, at siya'y binigyan ng beginner's bonus, 20 pang karagdagang spin. Muling sumigla ang kanyang puso. Ito na, magbabago na ang kanyang kapalaran. 20 bagong card ang umikot ng matulin, lumikha ng panibagong vortex ng enerhiya. Ngunit, sa kanyang matinding pagkabigo, ang mga bagong card ay pawang mabababang uri lamang ng pagkain at tubig pa rin. Tuluyan ang nagulumihanan si Qin Li, tinitigan niya ang mga bagay, hindi makapaniwalang ganoon kasama ang kanyang swerte. Ngunit, sa gitna ng mga pangkaraniwang bagay, may nakita siyang 2 kakaibang card, isang pill at isang berserk potion. Dito niya napagtanto, ang sistema ay may kakayahang magbigay ng mga bagay mula sa ibang mundo, napakalaking posibilidad. Determinado, ginamit niya ang huling 10 spin, buong pusong nagdarasal na makakuha man lang ng isang 5-star card. Muling lumitaw ang mga card.at sa kanyang pagkamangha, isa sa mga ito ay kumikinang ng gintong liwanag, kahit na ang iba ay basura pa rin, iisang gintong card ang namukod tangi. Nadiskubre niya, ito ay ang trial card ni General Lu, magagamit sa loob lamang ng ilang minuto. Hinawakan niya ang card, kahit panandalian, sapat na ito para makawala sa kasalukuyang pagkakapiit. Tapos na ang mga spin, anunsyo ng sistema, babalik ka sa tunay na mundo sa loob ng 3 segundo. Dahan-daang nagmulat ng mga mata si Qin Li, naroon pa rin siya sa loob ng masikip na hawla, sa eksaktong pwestong kinaroroonan bago siya pumasok sa sistema. Napagtanto niya, habang siya'y nasa daigdig ng gacha, ang oras sa labas ay tuluyang huminto. Lumipas ang sandali, ngunit wala ni isang saglit ang nawala sa tunay na mundo. Itinutok niya ang kanyang isip sa inventaryo, agad na nagpakita ang listahan ng lahat ng kanyang nakuha. Naunawaan niya, kailangan lang niyang isipin ang isang bagay, at ito ay mahahawakan niya. Paano nga ba ito gagamitin? Upang subukan, nagpasya siyang kunin ang pinakasimpleng bagay, ang card ng water bottle. Gamitin, utos niya sa isip, at sa isang kisap mata, ang bote ng tubig ay materialisado sa kanyang palad. Ayon, aniya ng may ngiti, naiintindihan ko na ang lahat. Walang patumpik-tumpik, binuksan niya ang bote at ininom ang tubig upang mapawi ang uhaw. Nabigla si Little Grass, "Po, saan ninyo nakuha yon?" tanong ng batang babae. Inabot ni Qin Li ang bote, "Maiinom ka rin, siguradong nauuhaw ka." Tiningala ng bata ang bote, para bagang isang kayamanan para sa mga maharlika, ininom niya ang tubig.
Ang tamis at sarili po, bulalas niya, hindi makapaniwalang iba ang lasa nito sa tubig na dati niyang nalalasahan. Pinilit ibalik ni Little Grass ang bote, ngunit iginiit ni Kunli na uminom pa ito, sapat na po ito, napakamahal ng tubig ninyo. Pagmamahal na sagot ng bata, marami pa akong tubig, aniya ni Chinli, at upang patunayan ito, isinapanaw niya ang isang food packet mula sa sistema. Tawagin mo yung batang hinampes ng Letigo, sabi niya kay Little Grass, habang kumikislap ang determinasyon sa kanyang mga mata, may plano ako. Patuloy ang paglakbay ng karabana sa disyerto, tila walang balakid na susulpot. Dumating si Little Grass, kasama ang binatilyong hinagupit ng Letigo. Kilala ng bata si Chinli, kayo po ba ang scholar na nagtangkang magligtas sa amin, usisa nito? Hindi pinansin ni Chinli ang tanong, sa halip, tiningnan niya ito ng maselang at nagtanong, isang beses ko lang ito itatanong, gusto mo bang maghiganti? Nabigla ang binatilyo, ngunit sa sumunod na sandali, pumuno ang kanyang mga mata ng puot. Oo, gusto kong maghiganti, gusto kong wakasan silang lahat, sigaw nito, halos paos. Ngumiti si Chinli, isang ngiting puno ng pagkasabik, kung gayon, gawin mo ang bawat sasabihin ko. Bago ipaliwanag ang plano, isinapanaw niya ang isang pack ng pagkain at bote ng tubig sa harap nila. Paano ninyo nagawa yon? Gulat na tanong ng binatilyo. Kainin ninyo, at mabilis, utos ni Chinli, at sabihin ninyo sa akin, may kakilala ba kayo sa ibang kulungan? Si Shan, mula sa aming baryo, nasa unahang kariton po, sagot ng binatilyo. At sa kariton sa likod, may mga babaeng galing sa katabing nayon, at isa naming kakilala, dagdag ni Little Grass. Lalong kumislap ang mga mata ni Chinli, maganda, may plano na ako para palayain ang lahat. Biglang, may narinig ang isang gwardya, isang malakas na pagtangis na humihingi ng tulong mula sa kulungan, si Little Grass ang sumisigaw, tulong, may baliw dito sa loob. Sa loob, nagsimulang gumawa ng eksena ang binatilyo, sinugod nito si Kunli na nakahandusay sa sahig. Agad na pumagitna ang gwardya at hinagupit ng Letigo ang binatilyo, itinulak palayo. Pareho silang nanatiling nakahandusay sa sahig, nagkukunwaring nasaktang mabuti. Tumayo si Chinli at, nagpasalamat, sa gwardya. Nawalan na po ng pag-iisip ang batang yan. Aniya, ano ba ang nangyari dyan? Tanong ng kawal. Ang kapatid niya po, nangangamoy na, baka magdala ng salot kung mananatili pa rito, pabulong na sabi ni Chinli. Tumindig ang binatilyo, walang dapat humipo sa kapatid ko, wala, panggigising nito sa galit ng gwardya. Tila naisip ng kawal ang punto. Umalis ito para kausapin ang kapwa niya sundalo. Pagkabalik, kasama nito ang isang nakatatandang kawal, Chinli, ilabas mo ang bangkay ngayon din, utos nito. Nagkunwaring takot si Chinli, hindi ko po magawa, baliw na po siya, at tumutok ang kanyang tingin sa binatilyo. Nainis ang matandang kawal, ayokong maraming dahilan, hindi mo ba naintindihan ang utos? Tumayo ang binatilyo sa harap ng bangkay ng kapatid, handang ipagtanggol ito, ngunit nakatanggap siya ng mabilis na senadoryas mula kay Chinli. Huwag kang magmadali, bulong nito. Lumuhad ang binatilyo at humagulgol sa hinagpis. Tumuloy sa plano si Chinli, kasabay ang isa pang bilanggo na nagbuhat sa katawan ng dalaga, tila ba isang sakripisyong handang ialay sa dilim, handa na nilang itapon ito palabas ng kulungan, na para bang ang bawat sandali ay huling pintig ng pag-asa. Sa labas, nakatutok na ang mga mamamanhid, mga palasong nakahanda, tila mga kidlat na sabik humagupit sa langit. Mahigpit na kumapit si Chinli, oras na, ang tibok ng kanyang puso'y tila tambol ng digmaan. Lihim niyang inaktiba ang strength and card na nakuha sa gacha, mula sa kawalan, isang maliit na pil ang nagliwanag sa kanyang palad, parang hiyas na isinilang ng kapalaran, walang pag-aalinlangan, nilunok niya ito. At ang kanyang kaluluwa'y nagliyab. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ng isang kawal, nanginginig sa takot at galit. Agad na bamalat sa kanya ang gintong aura, tila apoy ng mga Diyos na bumaba sa lupa, ramdam niya ang lakas na dumadaloy sa bawat litid, bawat ugat, bawat hibla ng kanyang pagkatao. Galit na hinayla ng kawal ang kanyang pana, pinuntirya si Chinli, at sa isang malakas na sigaw, pinakawalan ng palaso, isang kidlat na pumutol sa hangin. Ngunit ang mga mata ni Chinli ay nagniningas, parang dalawang bituin na handang sumabog, handa na siya.
Sa isang papa na kilos, winasak niya ng mga kamay ang lahat ng palasong dumating, ang tunog ng pagkadurog ay parang kulog na bumalat sa paligid. Pagkatapos, sumilang siya mula sa kulungan, lumapag sa likuran ng mga gwardya na tila isang aninong isinilang ng gabi. Grandmaster ng martial arts kaya ito, bulalas ng isang kawal, na tulala, parang nakakita ng Diyos. Lahat, sugurin ninyo siya, utos ng pinuno, nanginginig ang tinig sa takot at desperasyon. Ramdam ni Qin Li na humuhina na ang bisa ng pil, walang oras para mag-aksaya. Kinuha niya ang kanyang trump card, ang trial card ni General Lubo, magagamit sa loob ng 3 minuto, 3 minutong magpapasya ng kapalaran ng lahat. Habang inilulunsad ng mga kawal ang ulan ng mga nagliliyab na palaso, tiningala ni Qin Li ang kanyang kamay na humahawak sa card, puno ng pagkamangha at kaguluhan, ibinulalas niya ang pangalan ng kapangyarihan. General Lubo, sumaklolo ka, isang malakas na asul na enerhiya ang sumabog mula sa lupa, itinulak papalayo ang lahat ng sundalo, parang dagat na nilamon ang kanilang tapang. At mula sa liyab ng enerhiya, isang higanteng robot na kawangis ng maalamat na mandirigma ang sumulpot, ang pagkakatawang tao ni General Lubo mula sa ibang daigdig, isang Diyos na bakal na bumaba sa lupa. Mula sa loob ng Mecha, nagdeklara si Kun Li, ngayon, ihahatid ko kayong mga barbaro sa kabilang mundo. Tumakas ang mga kawal sa takot, ngunit walang kawang-awang hinabol ng higanti ang mga ito, hinugot nito ang napakalaking sibat, tila kidlat na isinilang ng langit. Sa isang makapangyarihang pagwasiwas, winaksi nito ang maraming kalaban ng sabay-sabay, ngunit napansin ni Kun Li na masyadong maliit at mabilis ang mga target, parang mga langgam na nagtatago sa ilalim ng unos. Isang kawal ang nakatakas, patakbong nanginginig, ngunit ang higanti ay mas mabilis, itinaas nito ang napakalaking paa. At sa isang makapangyarihang pagtapak, winakasan ang huling sundalong ng ahas tumakas, ang lupa'y umuga, at ang katahimikan ay bumalot sa lahat. Mula sa loob ng kulungan, tinitigan ng binatilyo at ni Little Grass ang eksena, hindi makapaniwala, siya kaya, isang immortal, bulong ng binatilyo, nakatutok sa higanteng robot na unti-unting naglalaho, parang usok na bumabalik sa langit, tumingin si Little Grass, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga, hindi po. Aniya ng may matatag na paniniwala, siya ay isang kawal mula sa langit, isinugo para iligtas tayo.